Kasi no, una natin ginawa dyan is nilinis natin yung ano niya, yung pan, yung kanyang heatsink. Okay, tapos pinalitan natin siya ng thermal paste. Ayan, para hindi na siya mag-overheat. And then, inayos natin yung pan niya kasi kumakalog na siya. And then, pinalitan natin ng yung hard disk niya. Ito yun. 1 gig. Hard disk Seagate. Pinalitan natin siya ng SSD para mabilis siya mag-boot. And then, nag-download tayo ng RAM. So, yun. And then, dun nga sa part 1, no, nag-ayos tayo ng ating adapter. So, yan. Testa natin ngayon. Ayun na, kung mag-charge na siya. Yan. So, mapapansin nyo, na charging na siya. Hindi na siya nagbi-blink. Okay. So, 100% yan, okay na siya. Sabihin, yung battery na na-replace natin din, dito is goods na siya. Alright. And then, tingnan natin kung magpa-power on, kung okay na ba. Ayan. So, mapapansin nyo. Ayan. So, yan. So, no bootable device. So, install na natin. So, hello. So, welcome sa ating part 2 ng pag-repair natin dito sa 10 years old na laptop. No? So, napagana na natin yung adapter niya. Nagawa na natin siya ng paraan. No? So, laking tipid. Sa halagang 15 to 25 pesos. At, syempre, yung mga tools, proper, ano na rin. At, yan. Nagawa natin siya ng paraan. So, nag-power on na siya, no? Nga lang, pansin natin na medyo mabagal siya. Kasi hindi siya medyo, no, mabagal talaga siya. Yan, mapapansin nyo, no? Nasa loading pa rin siya. At napansin ko sa kanya, nagbiblink yung kanyang charging indicator. Ayan, so ibig sabihin yan ay hindi nag-charge ng maayos ang kanyang battery. So kailangan natin ito ng replacement ng battery. Ayan. So, hindi pa rin siya, tagal pa rin niya. At isa pang siguro pwede nating repair dito is ito. So, makapansin nyo, no? Yung kanyang mga vents, no? Basag-basag na siya. Ayan. So, indication niya na nag-overheat po ito. So, asa na ba yung pinaka-vent na ito? Tinabi ko yun, nabasag siya. Ito. Ayan, no? Ayan yung vent niya, basag-basag na, bungi-bungi na rin siya, no? So, indication niya na, siya, nag-overheat. So, ang tagal niya, no? Tagal niya mag-boot. Ayan. So, ayan. So, ang gagawin natin dito ngayon ay bubuksan natin siya. No? And then, dahil mabubuksan na rin naman natin siya, i-upgrade na rin natin siya. So, maglalagay tayo dito ng SSD. Mag-upgrade tayo ng RAM. No? Increase natin yung RAM niya. And then, lilinisin na rin natin siya. So, tingnan natin kung ano yung pwede natin magawa pa rito. Para at least, magamit. No? So, yan. Sigurado ito, mag-overheat to. Medyo mainit nga yung pakiramdam ko rito. Yan. Yan. So, mapapansin nyo, no? Napagana ko na siya. Na-installan ko na rin siya ng Windows. Although, napakabagal talaga niya. Yan. So, working naman siya, no? Mabagal lang siya mag-load. And then, yun na. Palitan na natin ng SSD, upgrade na natin, linisin na natin to, palitan natin ng thermal paste, and so on and so forth. No? So, yeah. Let's go. So, yun, no? Ito na yung mga kailangan natin na mga parts and tools, no? Ano na ba yun? Para may upgrade na natin siya. Dahil mabagal siya. Number 1, kailangan natin siya palitan ng solid state drive. Ayan, ito.
Itong gagamitin natin, solid state drive. Ano ba capacity na ito? 256 lang ata. So, akin yan. And then ito, upgrade natin yung kanyang RAM. Sasagad natin siya ng 16 gig. Okay. Yan, okay. Sagad na natin siya ng 16 gig para medyo magtagal-tagal yung kanyang use. At palitan natin siya ng thermal paste. And then linisin natin siya sa pamamagitan nito. At syempre, mga tools para mabuksan natin siya. Ito yung aking tool bag. Pangbukas ng mga computer. So yun. Yun lang, no? Okay, sige. Simulan na natin ito. Let's go. So yun, yan. Nabuksan na natin tong Acer, no? Kulang-kulang na yung mga tornilyo. Malamang may nakapagbukasan na ito, pero di ko alam. Sino, bahala na. Ayan. So bago ko makalimutan, no? Di ko lang napakita sa inyo, no? Ito rin yung papalit natin. Class A yata to, no? Nabili natin. So mura lang to. Then, susubukan naman to. Lagi ko naman tong puro ganito naman lagi kong ipinapalit sa mga ganitong klase ng laptop. Ayan. So, papalitan natin yan. So, kung mapapansin nyo, yung kanina, once na nagsasaksak tayo ng nagbibiling siya. Problemado ng baterya nun. Ayan so, subukan natin Nagbibiling lang yung kulay orange, di ba? Okay, saksak natin ulit. Ayan. Pansin nyo? Magbiblink-blink lang yan. Yan, di ba? Kailangan kasi, pag nag-charge siya, dire-diretso yan. So, siya nagbiblink siya. So, sa dami kong naayos ng ganito, sure yan, battery na talaga yan. Hindi na yan. Okay. So, na-test ko na rin to sa Windows, hindi na talaga siya nag-charge. So, wala na talaga tong unless, palatan tong mismong battery niya o isang assembly na pinakamabilis na na yun. Okay. Yan. Sige. Palitan na natin to and then upgrade na natin. Then, let's go. Yun. So, eto na. Napalitan na natin ng baterya. Itong laptop na to. And then, napalitan na natin siya ng SSD. So, naibalik na natin lahat. Napalitan na rin natin to ng thermal paste. Nalinisan na natin yung kanyang processor. Pati na rin yung GPU niya. Pinalitan natin ng thermal paste yun. Yan, naibalik na natin yung mga wire. Keyboard na lang hindi pa natin na ibabalik dito. Pero bago ko siya takpan, so napansin ko lang ito. Yan. Para maging aware kayong dati. Ayan, tanggal na siya. So, natuklap na siya. Yung mismong tornilyuhan niya, nabaklas na siya. So, wala na siyang, wala na siya pagtutornilyuhan. So, na lang siya. Yan, ganyan na siya, kalak. Tutunog-tunog na yun to. No? So, bakit gano'n, no? Kasi, dahil to sa nag-overheat to. Overheat siya. Ayan. Lagi itong siguro nakapatong sa mga tela, unan, sa kama. So, dahil doon, nag-overheat siya. Ayan. So, ayun, kumapit siya sa plastic. Nasira ngayon siya. Ayan. So, didikitan na lang natin to, no? Gagawin ko to ng paraan, no? Didikitan ko to ng epoxy. So, para hindi naman siya masyadong, at yan. So, yan. Okay na siya. So, next, na ito, installan ko ng panibagong Windows ulit. Tingnan natin kung bibilisin talaga siya. So, let's go. So, hello. Yan.
So, ayan, naibalik ko ng lahat, no? Medyo, struggle siya, no? So, medyo matrabaho siya. Naabot din siya ng mga, ilang oras ba? Mga 1 hour, no? So, una natin ginawa dyan is, nilinis natin yung, yung pan, yung kanyang heatsink. Okay, tapos pinalitan natin siya ng thermal paste. Ayan, para hindi na siya mag-overheat. And then, inayos natin yung pan niya kasi kumakalog na siya. And then, pinalitan natin ng yung hard disk niya. Ito yon 1 gig. Hard disk sa Seagate. Pinalitan natin siya ng SSD para mabilis siya mag-boot. And then, nag-ano rin tayo ng RAM. So, yun. And then, dun nga sa part 1, no, nag-ayos tayo ng ating adapter. So, yan. Testan natin ngayon. Okay na, kung mag-charge na siya. Yan. So, mapapansin nyo, no, charging na siya. Hindi na siya nagbi-blink. Okay. So, 100% yan, okay na siya. Sabihin, yung battery na na-replace natin din, dito is all goods na siya. Alright. And then, tingnan natin kung magpa-power on, kung okay na ba. Yan. So, makapapansin nyo. Ayan. So, yan. So, bootable device. So, install na natin to, no? Sa part 3. So, abangan nyo yung part 3, no? Upload natin din yan. So, salamat sa panonood. Thank you for watching. God bless.